Intro. Sa isang malamig at maulap na hapon, naglalakad si Marco pauwi mula sa trabaho. Ang mga kalye ay tahimik at tanging ang huni ng mga ibon at pagaspas ng mga dahon ang kanyang naririnig. Habang tinatahak niya ang masikip at mahabang kalsada, napansin niya ang isang babae na nakaupo sa gilid ng bangketa. Mukhang pagod, basang-basa ang buhok at maruming damit, tila naglakad siya ng mahabang oras. Walang ibang tao sa paligid at tila walang makakatulong sa kanya. Agad na naramdaman ni Marco ang pangangailangan na tulungan ang babae. Observation. Lumapit siya ng dahan-dahan, maingat na hindi gulatain si Ana, ang babae. Pinagmamasdan niya ang simpleng bag na hawak ng babae, gasgas at may ilang bitak sa gilid. Ang mga sapatos nito ay luma at punit-punit, halatang hirap siyang makalakad. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at lungkot, ngunit may kakaunting pag-asa. Si Marco ay nag-isip, kailangan ko siyang tulungan bago maging mas masama ang kalagayan niya. Offering help. Miss, kailangan mo ba ng tulong? Tanong ni Marco nang may banayad na tinig. Napalingon si Ana, halatang naguguluhan, nanginginig sa lamig at takot. Ngunit sa kanyang mga mata ay maihalong pag-asa, isang maliit na liwanag sa gitna ng dilim. Ako si Ana, mahina niyang sagot. Nasaan ang pamilya mo? Bakit ka nag-iisa? Tanong ni Marco, puno ng pagkabahala. Tumango si Ana, ngunit tumanggi magsalita ng malakas. Ang kanyang mga luha ay tila hindi mapigilan at nakatingin siya sa malayo na parang naghahanap ng lunas. Decision to help. Hindi nag-atubiling tumulong si Marco. Hinawakan niya ang braso ni Ana at dahan-dahang inakay siya papunta sa isang malapit na cafe. Makakaupo ka muna at magpapainit tayo, sabi niya. Habang nakaupo si Ana, nag-order si Marco ng mainit na tsaa at ilang tinapay para sa kanya. Sa bawat higop ng tsaa, unti-unting nagkaroon ng lakas si Ana upang magsalita. Background story. Lumabas ang kwento ni Ana. Iniwan siya ng kanyang mga magulang noong bata pa siya at nag-iisa sa lungsod. Walang tirahan, hirap sa pagkain at bihira ang taong handang tumulong sa kanya. Naglakad siya ng mahabang oras, naghahanap ng proteksyon at kaunting pag-asa. Ang bawat araw ay isang laban para sa kanyang buhay, at halos nawawalan na siya ng pag-asa. Marco's plan. Nakaramdam si Marco ng simpatya at malasakit sa kalagayan ni Ana. Nagdesisyon siyang maglaan ng oras at kaunting tulong. Binigyan niya siya ng pagkain, damit, at pinayuhan kung paano makakaiwas sa panganib sa kalsada. Araw-araw, bumabalik si Marco upang tiyakin na si Ana ay may kakainin at may makakausap. Habang lumilipas ang mga araw, mas nakikilala niya ang kabutihan at tapang ni Ana. Deepening connection. Ang pagkakaibigan ni Marco at Ana ay unti-unting lumalalim. Natutunan ni Marco ang mga pangarap ni Ana, ang kanyang determinasyon, at ang tibay ng kanyang loob sa kabila ng kahirapan. Naramdaman ni Marco na ang simpleng tulong ay nagbigay ng malaking pag-asa kay Ana. Para kay Ana, si Marco ay naging kaibigan at gabay sa gitna ng kanyang pag-iisa at pangungulila. Conflict. Ngunit isang araw, may dumating na hindi inaasahang lalaki sa cafe. Mukha siyang galit at halatang naghahanap kay Ana. Nag-alala si Marco at agad na nilapitan ang babae upang tanungin kung ligtas siya. Ana, sino siya? Ano ang ginagawa niya rito? Tanong ni Marco, puno ng kaba. Ngunit si Ana ay natatakot at hindi makapagsalita, at ang lalaki ay patuloy na nagmamasid mula sa kabilang mesa. Revelation. Dito unti-unting lumabas ang katotohanan. Si Ana pala ay may koneksyon sa isang malaking negosyo sa lungsod. May mga taong nais siyang pilitin na bumalik sa dati niyang buhay. Ang simpleng problema sa kalsada ay naging mas komplikado at delikado. Ngayon, kailangan nilang pag-isipang mabuti ang susunod na hakbang upang matiyak ang kaligtasan ni Ana. Ending teaser, next part. Habang iniisip ni Marco kung paano tutulong sa mas malaking problema ni Ana, hindi niya alam na ang bawat hakbang ay magdadala sa kanila sa isang nakamamanghang twist ng tadhana. Makikita natin sa part 2 kung paano haharapin ni Marco at Ana ang bagong hamon at banta. Part 1. Intro. Kinabukasan, bumalik si Marco sa cafe upang tiyakin na ligtas si Ana. Ngunit sa kanyang pagdating, napansin niyang mas malungkot at mas tahimik si Ana kaysa kahapon. May halong kaba at takot sa kanyang mga mata,
at tila nag-aalala sa bawat tunog sa paligid. Ana, kumusta ka ngayon? Tanong ni Marco nang may banayad na tinig habang naupo sa tabi niya. Tumango si Ana, ngunit hindi makapagsalita ng maayos. Ang mga luha ay tila hindi pa rin natutuyo sa kanyang pisngi. Discussion. May problema ba na kailangan natin harapin? Patuloy ni Marco. Dahan-dahang sinimulan ni Ana ang kanyang kwento. May mga taong sumusubok kontrolin ang bawat kilos niya sa lungsod. Hindi siya makalabas ng walang pahintulot at bawat hakbang niya ay sinusubaybayan. Nakaramdam si Marco ng galit at pangamba para sa kanya, ngunit alam niyang kailangan nilang magplano ng maayos. Empathy with support. Hindi ka nag-iisa, Ana, sabi ni Marco. Kasama mo ako sa bawat hakbang at tutulungan kita. Ngunit si Ana ay natatakot at nahihirapan tanggapin ang tulong. Naramdaman niya ang kabutihan ni Marco at sa kaunting oras, may lumitaw na ngiti sa kanyang mukha. Help plan. Nagdesisyon silang gumawa ng plano. Una, kailangan nilang alamin kung sino ang mga taong nagbabanta kay Ana. Pangalawa, kailangan nilang magkaroon ng ligtas na lugar kung sakaling dumating ang panganib. Naglista sila ng mga posibleng estratehiya upang makaligtas sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Unexpected help. Habang nag-uusap, may lumapit na isang matandang lalaki sa cafe. Nag-alok siya ng tulong at isang ligtas na tirahan para kay Ana. Si Marco at Ana ay nagpasalamat sa kanyang kabutihan at nakaramdam ng kaunting pag-asa. Ang maliit na tulong ay nagbigay ng lakas at determinasyon upang harapin ang mas malaking problema. Secret revealed. Sa pag-uusap, nalaman ni Marco ang isang lihim. Si Ana pala ay may pamilya sa ibang bansa na matagal na siyang hinahanap. Kung makakalabas siya sa lungsod, magkakaroon siya ng pagkakataon na makasama ang mga mahal sa buhay. Ang ideya ng reunion ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Ana, ngunit dala rin ito ang panganib kung hindi maingat ang bawat hakbang. Strategy beats preparation. Nagplano sila ng maingat na paglabas mula sa lungsod. Bawat hakbang ay pinag-isipan at may backup plan sa bawat sitwasyon. Ang kanilang pagkakaibigan at pagtitiwala ay lalong lumalim sa bawat challenge. Nagset sila ng oras at ruta kung saan ligtas silang makakaalis at pinaghandaan ang mga posibleng hadlang. Conflict escalation. Habang inaayos ang plano, biglang may dumating na grupo ng mga tao na naghahanap kay Ana. Kinailangan nilang magtago sa isang maliit na silid sa likod ng cafe. Ang bawat minuto ay puno ng tensyon at kaba. Ang mga yabag at pag-uusap sa labas ay tila nagpapalapit sa panganib. Suspense death tension. Habang naghihintay, napansin ni Marco ang isang sulat na iniwan sa mesa. Ang mensahe ay nagbabadya ng malaking pagbabago sa buhay ni Ana. Hindi nila alam kung ito ba ay babala o tulong, ngunit alam nilang critical ito sa susunod na hakbang. Sa bawat minuto, ang tensyon ay tumataas at kailangan nilang manatiling alerto. Ending teaser, next part. Makikita natin sa part 3 kung paano haharapin ni Marco at Ana ang bagong banta. Ang desisyon nila sa susunod na hakbang ay magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Let's see, part 2. Intro. Kinabukasan, nagising si Marco nang may matinding kaba. Alam niya na ang panganib kay Ana ay lalong lumalapit. Nagdesisyon siyang bumalik sa cafe ng maaga upang siguraduhing handa si Ana. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang kanyang pakiramdam ay nagbababala ng paparating na panganib. Strategy meeting. Umupo silang dalawa sa tabi ng bintana, tinitingnan ang kalye. Ana, kailangan nating malaman kung sino talaga ang mga sumusunod sa iyo, sabi ni Marco. Tumango si Ana at unti-unting ibinahagi ang detalye tungkol sa mga taong nagbabanta sa kanya. May dalawang grupo na tila may sariling agenda at pareho silang nagbabantay sa bawat kilos niya. Preparation. Naglista sila ng mga posibleng ruta para sa ligtas na paglabas. Nag-ensayo sila ng mga senaryo kung sakaling may sumugod sa kanila. Pinaghandaan nila ang bawat hakbang mula sa pagkain hanggang sa pagbalik sa ligtas na lugar. Si Marco ay nagdala rin ng ilang kagamitan na makakatulong sa kanilang pagtakas. Emotional bonding. Habang nag-aayos ng plano, nagkaroon ng maikling sandali ng katahimikan. Nakita ni Marco ang lungkot at takot sa mga mata ni Ana. Hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa, sabi niya.
Naramdaman ni Ana ang tunay na malasakit at unti-unti siyang nakangiti. Sa simpleng sandaling iyon, lumalim ang kanilang pagtitiwala at pagkakaibigan. Unexpected interruption. Biglang may kumatok sa pinto ng CAF. Ang grupo ng mga taong nagbabanta kay Ana ay muling nagpakita. Nagulat si Marco, ngunit hindi siya nagpakita ng takot sa harap ni Ana. Pinilit nilang manatiling kalmado at naghanda para sa posibleng aksyon. Escape plan execution. Nagdesisyon silang lumabas sa isang likod na daan upang makaiwas sa panganib. Ang bawat hakbang ay maingat at tahimik. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakad, may napansin silang mga matang nagmamasid mula sa mga bintana. Nagpadali si Marco at Ana at mabilis na naglakad patungo sa ligtas na lugar. Discovery at Tiled. Sa pagtakbo, napansin ni Marco ang isang maliit na bag na iniwan sa bangketa. Naka-address ito kay Ana at may liham sa loob. Ang sulat ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya at ang lugar kung saan siya ligtas na makakasama ang mga mahal sa buhay. Ngunit nagbabala rin ito ng panganib kung hindi maingat. Suspense death decision. Nagdesisyon silang sundan ang impormasyong nasa sulat. Ang bawat hakbang ay puno ng tensyon at kaba. Bawat pag-ikot sa kalsada ay maaaring may kasamang panganib. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pag-asa na makasama ang pamilya ay nagbigay ng lakas sa kanila. Ending teaser, next part. Makikita natin sa part 4 kung paano haharapin ni Marco at Ana ang susunod na hamon. Ang kanilang tapang at determinasyon ay susubok sa pinakamataas na antas. This part 3. Intro. Kinabukasan, nagising si Marco na may mas mataas na antas ng tensyon. Alam niyang ang susunod na hakbang ay mas delikado kaysa sa lahat ng kanilang nakaraan. Nag-ayos siya ng mga kagamitan at sinigurado na si Ana ay handa rin. Ang bawat kilos ay kritikal at bawat desisyon ay maaaring magbago ng kanilang kapalaran. Planning PA next move. Umupo silang dalawa sa tahimik na kanto ng kanilang ligtas na lugar. Handa ka na ba? Tanong ni Marco. Tumango si Ana, ngunit halata ang kaba sa kanyang mga mata. Napag-usapan nila ang lahat ng posibleng senaryo, mula sa pagtakas hanggang sa harapin ang mga nagbabanta sa kanya. Siniguro nilang may backup plan sa bawat hakbang. Unexpected encounter. Habang naglalakad patungo sa isang ligtas na kalsada, may nakasalubong silang matandang babae. Ipinakilala niya ang sarili bilang kaibigan ng pamilya ni Ana. Nag-alok siya ng karagdagang impormasyon at payo kung paano ligtas makalabas sa lungsod. Si Marco at Ana ay nagpasalamat at nakaramdam ng bagong pag-asa. Challenge this danger. Habang tumatagal, napansin nilang may mga taong sumusunod sa kanila. Kailangan nilang magtago sa mga eskinita at gumamit ng tahimik na mga ruta. Ang bawat galaw ay sinusuri at pinag-iisipang mabuti. Nagiging mas matindi ang tensyon, ngunit nananatili silang kalmado at alerto. Discovery Date Surprise. Sa kanilang pagtakas, nakakita sila ng maliit na opisina na tila iniwan. May dokumento dito na nagpapakita ng tunay na koneksyon ng mga taong nagbabanta kay Ana. Ngunit sa gitna ng dokumento, may liham mula sa pamilya ni Ana, nag-aanyaya sa kanya sa ibang bansa. Ang pagkakataong ito ay nagbigay ng pag-asa, ngunit dala rin ito ang panganib kung hindi maayos ang plano. Strategy Execution. Nagdesisyon silang sundan ang impormasyon at liham. Nag-ensayo sila ng maikling ruta at sinala ang bawat galaw. Bawat hakbang ay puno ng tensyon at excitement. Si Marco ay naging gabay at proteksyon ni Ana sa bawat hakbang. Emotional moments. Habang naglalakad sa eskinita, nagkaroon sila ng maikling sandali ng katahimikan. Nakita ni Marco ang kaba at pangulila ni Ana, at pinawi niya ang takot sa pamamagitan ng mga salita at simpleng ngiti. Ang kanilang pagtitiwala ay lalong lumalim sa gitna ng panganib. Confrontation. Ngunit sa isang liko, biglang dumating ang grupo ng mga nagbabanta. Nagkaroon ng mabilis na confrontation, ngunit sa kabutihang palad, nakaiwas sila gamit ang kanilang plano at taktika. Ang adrenaline at tension ay pumuno sa hangin, ngunit nanatili silang alerto at kalmado. Ending teaser, next part. Makikita natin sa part 5 kung paano nila tuluyang haharapin ang panganib at kung paano matatapos ang kanilang kwento. Ang huling bahagi ay magdadala ng kabuang resolusyon sa kanilang pakikipagsapalaran. This part 4.
Intro. Dumating ang araw ng katapusan ng kanilang pakikipagsapalaran. Si Marco at Ana ay handa na harapin ang huling hamon sa kanilang pagtakas. Ang bawat galaw ay kritikal, at ang bawat desisyon ay maaaring magdala ng tagumpay o kapahamakan. Final strategy. Umupo silang dalawa sa tahimik na kanto upang planuhin ang huling hakbang. Ana, ito na ang huling pagkakataon natin, sabi ni Marco nang may malakas na tinig ngunit kalmado. Tumango si Ana, handa na harapin ang anumang mangyari. Nag-ensayo sila ng ruta, sinigurado ang ligtas na lugar, at pinaghanda ang mabuti ang bawat detalyeng kailangan. Unexpected help. Habang naglalakad patungo sa huling ruta, may nakasalubong silang grupo ng mabubuting tao. Inalok nila ng tulong at karagdagang impormasyon tungkol sa ligtas na paglabas sa lungsod. Ang tulong na ito ay nagbigay sa kanila ng bagong lakas at tiwala. Confrontation neck escape. Sa kalagitnaan ng daan, dumating muli ang mga taong nagbabanta kay Ana. Ngunit sa tulong ng kanilang planong estratehiya, nakaiwas sila at nagtagumpay sa pagtakas. Ang bawat hakbang ay puno ng adrenaline, ngunit ang kanilang pagtutulungan at tiwala ay nagdala sa kanila sa kaligtasan. Reunion. Sa wakas, nakarating sila sa lugar na iniwan sa liham mula sa pamilya ni Ana. Ang muling pagkikita ng pamilya ni Ana ay nagdulot ng labis na kaligayahan at pag-asa. Si Marco ay nakaramdam ng kasiyahan, alam niyang ang kanyang tulong ay nagbunga ng tagumpay at pagbabago sa buhay ni Ana. Emotional resolution. Habang nag-uusap at nagbabalik-tanaw sa kanilang karanasan, napagtanto nila ang halaga ng pagtutulungan, tapang at tiwala sa isa't isa. Ang bawat panganib, bawat hakbang ng pagtakas, ay naging bahagi ng kanilang lakas at pag-asa. Ang simpleng tulong ay naging simula ng isang malaking pagbabago sa buhay ni Ana. Ending message. Ang kwento ni Marco at Ana ay isang paalala na sa kabila ng panganib at kahirapan, ang kabutihan, tapang, at pagtutulungan ay magdadala sa atin sa liwanag. Ang bawat hakbang, kahit maliit, ay may malaking epekto sa buhay ng ibang tao. Ito ang tunay na diwa ng pagmamalasakit at pagkakaibigan. Final teaser viewers. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mga susunod na kwento ng inspirasyon at pag-asa. Part 5. Intro. Matapos ang masayang muling pagkikita, akala ni Ana ay tapos na ang lahat ng problema. Ngunit alam ni Marco na hindi pa ganap na ligtas ang lahat. Aningel life. Nanirahan si Ana kasama ang kanyang pamilya. Unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang buhay. May bagong trabaho, may bagong pag-asa. Inner struggle. Ngunit sa gabi, bumabalik ang mga alaala ng takot at pagtakas. Madalas siyang magising na pawis. Marco's role. Si Marco ay patuloy na nakikipag-ugnayan kay Ana. Shaggy. Intro. Matapos ang lahat ng hirap, takot, at pagtakas, dumating si Ana sa bahay ng kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakatulog siya sa isang kama. May bubong sa ibabaw ng kanyang ulo. May pagkain sa mesa. May mga taong yumakap sa kanya hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagmamahal. Ngunit kahit tahimik ang gabi, hindi tahimik ang kanyang isipan. Aningel life. Sa mga unang araw, pilit inaayos ni Ana ang sarili. Nag-aaral siyang umiti muli. Nag-aaral siyang makipag-usap na walang kaba. Nag-aaral siyang mamuhay na parang normal na tao. Ang kanyang pamilya ay maingat. Hindi sila nagtatanong ng sobra. Hindi nila siya pinipilit magsalita tungkol sa nakaraan. Alam nila ang may mga sugat na hindi agad naghihilom. Inner fear. Tuwing gabi, nagigising si Ana dahil sa bangungot. Mga aninong sumusunod. Mga yabag sa dilim. Mga boses na nagsasabing, hindi ka paligtas. Pawis na pawis siyang bumabangon. Minsan, napapaiyak siya ng walang tunog. Marco's presence. Si Marco ay nananatiling malapit kahit malayo. Araw-araw silang nag-uusap. Hindi laging mahaba. Minsan, simpleng tanong lang. Kumain ka na ba? Kumusta ka ngayon? Okay ka lang ba? Para kay Ana, sapat na iyon. A sigay opportunity. Isang araw, inalok si Ana ng maliit na trabaho ng kaibigan ng pamilya. Hindi ito mataas ang sahod. Hindi rin madali.
Ngunit marangal, tinanggap niya ito, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niya. Ending. Ngunit habang dahan-dahan siyang bumabangon, may isang bagay na tahimik na gumagalaw sa likod ng kanyang bagong buhay. Isang aninong hindi pa tuluyang nawawala. Leslie Part 6. Intro. Isang umaga, may dumating na liham. Walang pangalan ng nagpadala. Walang return address. Simple lang ang papel. Ngunit mabigat ang mensahe. Dear letter. Akala mo tapos na? Huwag mong kalimutan kung saan ka galing. Nanginig ang kamay ni Anna. Bumalik ang takot na matagal niyang tinakbuhan. Fear returns. Ayaw na niyang lumabas ng bahay. Ayaw na niyang pumasok sa trabaho. Pakiramdam niya, may nakatingin sa kanya sa bawat bintana. Ang dating lakas ay napalitan ng kaba. Confession. Sa unang pagkakataon, ikinuwento ni Anna ang lahat sa kanyang pamilya. Ang kalsada. Ang pagtakas. Ang mga taong gumamit sa kanya. Tahimik silang nakinig. Walang sisihan. Walang galit. Puro yakap lamang. Marco's advice. Tinawagan niya si Marco. Hindi siya umiyak. Hindi rin siya sumigaw. Mahina lang ang kanyang tinig. Takot pa rin ako. Sumagot si Marco. Normal lang matakot. Pero hindi ka na nag-iisa. Decision. Sa gabing iyon, nagdesisyon si Anna. Hindi na siya tatakbo. Hindi na siya magtatago. Kung may hahabol, hahabulin niya rin ang katotohanan. Leslie Part 7. Intro. Sinimulan ni Anna ang paghahanap ng katotohanan. Hindi madali. Hindi rin mabilis. Ngunit kailangan. Investigation. Sa tulong ni Marco at ng kanyang pamilya, nalaman nila ang pinagmulan ng lahat. Ang mga taong humahabol kay Anna ay may koneksyon sa kanyang sariling dugo. Painful truth. Ginamit siya noon bilang panakip. Isang pangalan sa papel. Isang mukha sa kasunduan. Habang siya ay nagugutom sa kalsada, may kumikita gamit ang kanyang pagkatao. Mas masakit ito kaysa sa gutom. Mas masakit ito kaysa sa lamig. Breakdown. Umiyak si Anna. Hindi sa harap ng lahat. Kundi mag-isa. Hindi dahil mahina siya. Kundi dahil tao siya. Courage. Kinabukasan, tumayo siyang muli. Pinunasan ang luha. At nagsabing, sapat na. Legal step. Nagdesisyon siyang magsalita. Maghain ng reklamo. Ipakita ang lahat ng ebidensya. Takot. Pero mas takot siyang manahimik. Leslie Part 8. Intro. Dumating ang araw ng pagdinig. Malamig ang silid ng korte. Tahimik. Mabigat. Confrontation. Nakaharap ni Anna ang mga taong sumira sa kanyang buhay. Hindi na sila anino. Hindi na sila multo. Tao sila. At may pangalan. Inner battle. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit matatag ang kanyang mga mata. Sa bawat salitang binibigkas niya, parang ibinabalik niya ang sarili niyang dignidad. Support. Nasa likod niya si Marco. Hindi nagsasalita. Ngunit nandoon. Minsan, sapat na ang presensya. Verdict. Matagal ang proseso. Masakit. Nakakapagod. Ngunit sa huli, nanaig ang katotohanan. At sa unang pagkakataon, nakahinga ng maluwag si Anna. Leslie Part 9. Intro. Tahimik ang umaga. Walang takot. Walang yabag. Si Anna ay nakatayo sa bintana. Nakatingin sa bagong araw. Angle life. Hindi na siya ang babaeng naiwan sa kalsada. Hindi na siya ang tumatakbo. Isa na siyang babaeng nakatayo sa sariling paa. Gratitude. Lumapit siya kay Marco. Hindi para magpasalamat lang, kundi para magpaalam sa lumang buhay. Kung hindi ka tumulong noon, wala ako dito ngayon. Ngumiti si Marco. Ginawa ko lang ang tama.
Life lesson. Minsan, ang isang simpleng tulong ay nagiging simula ng isang buong bagong buhay. Hindi mo alam kung kanino. Hindi mo alam kung kailan. Pero alam mo na mahalaga. Final message. Ang katotohanan ay minsan huli nang lumalabas. Ngunit hindi pa huli. Para magsimula muli. That's the story.